Maraming nagtatanong sa atin kung halimbawang hinabol na po niya yung ex niya. Kumbaga parang hirap na siya or in fact kahit nasabihin na natin pinupursu mo pa lang isang tao pero ikaw nga po ay nagbeg na mga utol. Naipakita mo na po ang iyong kahinaan, naipakita mo na po yung mga hindi magagandang asal mga kapatid. In fact, negatibo, may pag-asa pa ba? Marahil kayo po ay nalilito dahil dito po sa mga video natin, itinuturo natin na wag kang hahabol. Wag na wag mong ipipilit at ipe-pressure ang taong nagugustuhan mo or mahal mo dahil mawawala po ang pag-asa natin. Liliit ng liliit at maaaring ma-turn off siya sa atin. Pero it contradicts yung lagi din po nating sinasabi. In fact, mababasa mo yan sa mga libro na ang mga tao daw, they love, they like na sila po ay pinupursue. Totoo naman po yun. So, kontrapelo, contradict. Bawal habulin pero gusto nilang hinahabol sila. Mga utol, ito po ay dapat nating maintindihan mabuti at maging knowledgeable po tayo sa dapat nating gawin. Tandaan natin mga utol na sa mga panahon na to, maaaring aburido, agresibo, mainit ang ulo at masama po ang timpla. Galit ang ex mo sa iyo mga kapatid o yung taong nagdump sa atin. Kaya natural, maririnig natin yung mga katagang umiwas ka. Tama naman po yun mga utol. Pero sa isang banda ay dapat din po nating maintindihan na may ine-expect sa atin yung mga taong ito, mga utol. At lagi natin sinasabi sa mga vlogs natin na wag natin gagawin ito, mga utol. Lagi kong sinasabi na kung ano yung expectation sa'yo ng taong to, ikaw po ay maghahabol, ikaw po ay iiyak, ikaw po ay magmamakaawa, ay wag po natin gagawin. Pero, paano po mga kapatid kung halimbawang ito na lang pala ang hinihintay? Paano kung halimbawang minomonitor ka niya at inoobserbahan ka niya or tinetest ka niya in fact na bakit hindi mo ginagawa? Ito po ay binabanggit natin mga utol on some previous cases kasi na may mga tao po tayo or may mga clients po tayo na talagang immediately dahil nga po gustong lumayo, gusto magbigay ng space, ay naisip po nilang paraan is mag-walk away po agad mga utol. Ito po sometimes ay nagre-resulta sa maganda pero sometimes ito po ay napapasama. I'll be honest, may mga nakakausap po kasi tayo na, Coach, dapat pala hindi ako nag-walk away. Inabot po kasi ng 7-8 months. Ngayon, nalaman ko na talagang hinihintay lang pala ng ex ko na ako po ay gumawa ng paraan, ako po ay mag-effort. Well, ito po ay case-to-case basis dahil maaaring diyan ka nagkulang mga kapatid. Kaya dapat pag-aralan mo mabuti kung baka naman hindi preferable sa'yo o hindi recommended sa'yo mga utol ang ikaw ay mawala. Baka naman po yung kinakatakutan po natin na sinasabi nga ni Coach Papong na wag mong gawin dahil in-expect niya sa'yo is baka mamaya yan ang kulang at yan nga po ang hinihintay niya. Wag na wag po kayong malilito rito mga utol dahil case-to-case basis. Ito po ay hindi ko sinasabi para sa lahat. Dahil in general naman po talaga, dapat naman po talaga magbigay ka ng space in order for you to have that clarity at para syempre mag-heal ka. Pero what I'm saying is kung halimbawang nandun ka na sa posisyon na hinabol-habol mo na siya o halimbawa nga pong kulang ka sa bagay na to at yun nga pong hinihintay niya sa'yo. Kasi in the past, I made a few research. May tinanong-tanong po tayo mga utol at nakita natin na may maliit or meron talagang percentage na ito po ay hinahanap talaga. Kaya honestly, in my opinion, in fact, may libro na nag-explain yan at may pag-aaral po niyan mga utol na pwede mo namang i-pursue yung taong gusto mo with the right amount. Siyempre po, may tamang guidelines at may tamang approach talaga. So afterwards, you can deliver the blow mga kapatid. Kasi minsan iniisip natin Coach, nag-walk away na ako, nag-no contact ako. Parang wa-effect naman. Kasi nga po mga utol, baka naman hindi pa natin nadidispose o hindi pa natin nare-reject o hindi pa natin na ibabato papalayo yung ex mo in a positive way. Baka naman po ang nararamdaman niya sa iyo ay sobrang negatibo pa rin hanggang ngayon mga utol. The scenario is, dapat medyo parang magbigay ka muna ng konting attachment. Warning ulit mga utol, hindi po ito para sa lahat. Ito lang po yung mga gusto kong tulungan dahil nga po iniisip nila sila nga po ay humabol na o sinasabi ko nga dun sa mga people or couples na sinasabi nating appropriate para sa kanila. Kung halimbawa parang medyo kinakausap mo muna yung ex mo, pinapaliwanag mo muna, kumbaga parang may konting reactance, may konting resistance na hindi mo gusto yung breakup kasi nga po dahil syempre you love the person. You care about him or her mga kapatid. Tapos sabihin na natin na binabalik-balikan natin siya kahit papano. In fact, medyo nire-reach out mo siya in a positive way na, are you sure? Asking him or her once again kung ito nga po ay tamang desisyon. Kung ito po ba talaga ay na-validate na niya or talagang ito na po ba yung kanyang napag-isipan. Pagka nakita naman po natin na siya po ay may final decision na o let's say parang naguguluhan, respetuhin po natin ito mga utol. Pagka halimbawang nakita na nga po niya na kayo nga po ay gumagawa pa rin po ng paraan, trying to fix the problem mga utol,
immediately delivered the blow mga kapatid. Bigla po kayong umalis. Iparamdam mo po sa ex mo na nire-reject po natin siya, nilalayuan po natin siya in a very, very, very positive way. It will surely make your ex think twice mga utol, 100% nga po yan sa nangyari at nakita niya sa inyo. Naturally, sigurado po yan mga utol na magkakaroon siya ng mataas na curiosity nga po sa nangyari. And also an opportunity na ma-miss ka at manghinayang sa iyo kapatid. Dito talaga magkakaroon ng panghihinayang, especially kung you are pursuing him or her respectively, politely, at talaga naman pong nandun ka at naiintindihan mo siya. And then, bigla nga po kayong nag-walk away. The idea is, nandun pa rin yung expectation ng ex mo, pero sisirain mo po at the right timing. Kumbaga parang kunyaring hahabol ka, kunyaring mag-chase ka by trying to fix the problem. Ipaparamdam mo sa kanya na inaayos mo to. Pero dun pa lang sa moment na kumbaga parang nahuhuli mo na ang ex mo, bigla ka pong magbibigay ng space. Bigla ka pong bibitaw with a proper statement, informing him or her na naiintindihan po natin ang nangyari. Ang simple idea na to play their cards, sabihin na lang nating pasakayin mo ang ex mo, paniwalain mo siya na kayo nga po ay hindi basta-basta bibitaw. May employ mo rito mga utol kung halimbawang kayo nga po ay naghabol na. May pagkakataon pa na ma-shift mo yung course at mabago mo po ang perception niya sa'yo. Dahil pag halimbawang napapansin niyang kayo nga po ay kumakapit, walang resistance, walang reactance mga utol, tapos biglang all of a sudden, ipaparamdam mo, i-display mo, na bigla nyo siyang naiintindihan mga utol. Na inaakala niyang kayo nga po ay hahabol ng tuluyan. The idea is, kasi paglayo niyo mga utol, ito po ay makakatulong sa pagkondisyon ng kanyang mind. Ito po ay maaalala niya mga kapatid, hindi yung para bang hiniwalayan ko lang, umalis kagad, hindi man lang nagsabi na kung ano yung nafe-feel niya. Kasi po mga utol, alam naman po natin na ang ex mo, lagi kong sinasabi hindi yan 100%. Kaya ang gagawin natin, huhulihin lang po natin siya, papainan lang po natin siya, pasasakayin lang po natin siya na kunyari tayo po ay medyo humahabol. Pero pagkatapos po nito, enormous way of understanding him or her mga utol ang ipaparamdam mo naman kasunod. Para bang you're trying your best. Pero kumbaga at the end of the day mga utol ay mas nirespeto mo na lang siya. Ganun lang po kasimple mga utol. Ito po ay isang parang pampalinis lang or let's say parang appetizer lang kung halimbawang gusto nyo nga pong tumuloy dun sa no contact. Kasi marami po ang hindi nakakaintindi. Sometimes sinasabi nga, walk away na lang ba? Alis na lang ba ako? Ganun na lang. Lagi nating sinasabi, teka muna mga kapatid, linisin mo muna yung mga kalat mo, patayin mo muna yung mga init at apoy na namagitan sa inyo, and then walk away. Pero kung halimbawa nga pong may pagkakataon ka na gawin ito mga utol, yung para bang nakakapag-usap po kayo. Kasi maraming mga relationship dyan, yung parang nagkakaroon ng heart-to-heart talk. Tapos kumbaga may pagkakataon ka na iparamdam yung mga ganito mga utol at hindi nga po paramdam yung pressure sa ex mo o sa taong nakakausap mo mga utol, pwede mong ipasok ito. Pagkatapos po nito mga utol, vanish. Kailangan mo pa rin mawala nang sa ganun ay maramdaman po niya yung impact at blow. Yung ginawa mo na konting paghabol, slightly, na parang pinasakay natin siya mga utol, ay makakatulong ngayon para ma-mental condition ang isip ng ex mo. Siyempre, mag-iisip yan. Kaya nga, di ba dati nung nagla-live ako, lagi may nagtatanong, Coach, paano nga po pala kung halimbawang hinabol ko na siya? May pag-asa pa ba yun? Opo, nandun na tayo na siyempre po medyo nagkaroon ng turn-off o sabihin bumaba yung chance. Pero pwede mong gamiting arsenal yon mga utol kung halimbawang gusto mo mag-walk away. In fact, mas maalala ka niya, mas maiisip ka niya, at possibly mas mapapabilis yung realization dahil nga po may impact Di ba? Hindi yung para bang biglang confused siya kung ano nangyari sa'yo. At kumbaga naiparanas mo at naiparamdam mo na nandun ka trying to fix the problem. Kaya lang sa huli dumating yung point na it's better for you to understand dahil kailangan mong i-handle yung relationship breakup in a matured way.